eleksyon, hati ang opinyon ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. Boboto ka ba o hindi? Hindi po. Ba't hindi ka boboto? Wala din naman silbi, Para ma-exercise naman yung karapatan ko, ano? Hindi na, sayang lang yung boto ko. Lalo namang tumaas ang mga bayarin. Nanagdagan pa ang mga bayaran sa Pilipinas. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper si Telma Dumale. Gusto ko din makapaglingkod sa bayan at makapaglingkod sa kapwa ko Pilipino. Katunayan, presidente ng isang samahan ng mga Pilipino si Telma sa Hong Kong. Aktibo rin siyang volunteer tuwing eleksyon kahit na nasa ibang bansa. Dito sa Hong Kong, siyempre wala tayo sa sariling bayan. Yung parang excited ba ang mga tao sa pagboto? Ngayong 2010, muli siyang mag-volunteer dahil ngayon, maaari nang bumoto ang mga OFW kahit nasa ibang bansa sila. Ito ay simula ng maipasa ang Overseas Absentee Voting o OAV. Noong eleksyon 2004 at 2007, ginanap ang Overseas Absentee Voting. Ito ay nagbibigay sa ating mga kababayan na yung pagkakataon na makaboto na sila ay wala dito sa Pilipinas pero nandun sila sa abroad o na nagtatrabaho kaya nandun sila nakatira. At ngayon, habang nangangampanya pa lang dito ang mga kandidato, sa ibang bansa magsisimula na ang kanilang pagboto. Bukas April 10 at magtatapos sa May 10. Isang buwang palugit para mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipinong makapag-leave mula sa kanilang trabaho o kaya ay makapagbiyahe papunta sa nakalaang presinto sa bawat lugar. Kung tinignan natin yung ating constitution ay kailangan lahat ng Pilipino na qualified to vote ay mabigyan ng pagkakataon na bumoto. Pero sa Hong Kong na may mahigit 140,000 na OFW, mahigit 95,000 lamang ang nakapagparehistro. Sa Singapore naman, mahigit 31,000 lamang ang rehistrado, imbis na 160,000. Yung automation, we will be using that in Singapore and Hong Kong. Napili natin yung Singapore at saka Hong Kong because Singapore and Hong Kong consist of about 20% of the total registered voters worldwide. Ito nga raw ang itinuturong dahilan sa mababang voters registration turnout ngayong taon. Noong 2009, tinatayang umabot na sa 11 million ang mga OFW. Pero 589,830 lamang na rehistradong botante ang OAV sa buong mundo. We don't even know na may OAV. Sana ay sumulat man lamang yung ating mga embahada at konsulado sa mga amo na i-allow nila yung kanilang mga empleyado na lumabas para bumoto. Bukod pa rito, malayo raw sa lugar kung saan maraming mga Pilipino ang nakalaang voting precinct. Kaya naman patuloy ang kanilang pagsisikap na maiayos ang sistema ng pagboto sa ibang bansa, katulad ng pagpaparami ng voting precinct at pagpapatayo ng mga ito sa mas marami pang bansa. Kailangan may bigay din natin yung karapatan nilang bumoto kahit ang mga OEB natin ay temporary na wala dito sa Pilipinas. Magkaroon sana ng mga, halimbawa, mobile voting centers up to the mobile voting precincts. Pero ngayong halos 3 linggo na lang ang natitira bago mag-eleksyon sa Mayo dito sa Pilipinas, tiyak na hindi na raw mabibigyan ng agarang solusyon ang mga hadlang na ito. Marami raw dahilan kung bakit hindi nakakaboto ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Ilan sa mga ito ay ang kakulangan sa impormasyon at kakaunting voting precinct na kung minsan ay magkakalayo pa kumpara sa dami ng mga botante sa abroad. At ngayong automated na ang overseas absentee voting sa Hong Kong at Singapore, inaasahang mas magiging pabor sa ating mga kababayang OFW ang pagboto. In-invite ko namin lahat kayo na bumoto. We will be starting the casting of votes this coming Saturday at tuloy-tuloy yan until May 10. Pero iba naman ang naging problema ni Robert Serralvo nitong nagdaang eleksyon 2007.
Siya ay isang IT specialist sa Amerika at dahil sa kanyang trabaho, nagpapalipat-lipat siya ng tirahan doon. 2006, lumipat ako ng California. So ngayon, noong 2007, nag-request ako sa New York na binigay ko yung bagong address ko na lumipat na ako ng California. Nangyari na wala yung aking balota. So hindi ako nakaboto. Sa lumang address daw na ipadala ng COMELEC ang balota ni Robert. Ito'y kakulangan ng sistema. Hindi na i-design ng mahusay yung ating registration and electoral processes. Ngayong eleksyon 2010, hindi na umaasa pang muling makakaboto si Robert. Ang kanya raw balota kasi wala pa hanggang ngayon samantalang dumating na ang balota ng iba niyang mga kakilala. Pero dagdag ni Robert, problema rin ang malalayong voting at registration centers. Katulad for example sa Amerika, sa California, San Francisco, yung mga taga-Alaska pupunta pa ng San Francisco. That will take a day to register. Tapos ngayon, sa Butuhan, ganun din. Will take a day, pupunta doon, ang laking gastos. So, hindi, kumbaga, practical. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Robert na dapat mabigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino sa ibang bansa na bumoto. Ang daming Pilipino na gustong bumoto. Ang daming Pilipino abroad na gustong makilahok. Yun nga lang, medyo tedious yung process. Hindi simple, hindi madali. Padaliin nila. Sina Telma at Robert ay ilan lamang sa mga Pilipinong patuloy na umaasang dahil sa kanilang boto ay magkakaroon ng Pilipinas ng mahusay na leader na lulutas sa mga problema ng bansa, kahit pa malayo sila sa sariling bayan. Sa pagtugon sa makabagong teknolohiya, naway matugunan din ang problema ng overseas absentee voting nang sa gayon maraming mga Pinoy pa ang maabot ng kanilang karapatang bumoto kahit pa nasa ibang panig sila ng mundo. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetworks.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries.